one. Kung mayroon man tayong ipagmamalaki, walang iba kundi ang mga estudyante sa Cebu na gumagawa ng pinakaunang hybrid rockets at kanila itong nilalaan sa atmosphere. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang mga kabataang estudyante sa Cebu ay matagumpay na nakapagawa ng hybrid propellant rocket at ito ang pinakauna na dinevelop dito sa Pilipinas at ito'y kanilang tinatawag na TALA rocket. Ito'y gawa sa 3D printed advanced composite materials. Ang TALA rocket ay may haba na 9.8 feet at may bigat na aabot sa 15 kilo at dinidisenyo ito na makapagtulak ng CAN satellite or CANSAT na abot sa 5 kilometers sa impapawid mula sa lupa or 5 kilometers latitude. Ang TALA rockets ay dinidevelop ng mga grupo ng mga estudyante at mga guro sa St. Cecilia's College sa Cebu at ngayon ay tinutulungan sila ng Department of Science and Technology at sila ay ina-awardan ng research grant noong 2018 para mag-develop ng hybrid rocket. Ang unang pag-launch nito ay noong March 11, 2020 doon sa Mate Airport, Davao Oriental. Pero nagkaroon ito ng problema dahil sa pagkawala ng pressure sa kanyang tangke at hindi rin na-reschedule ang kanyang pag-launch dahil naabutan ito ng restriction sa enhanced community quarantine sa panahon ng COVID-19. At noong nakaraang taon, May 2023, matagumpay itong nilalunch doon sa Crow Valley Ganire Range sa Tarlac. Ang TALA rockets ay lumilipad na umaabot sa 5 kilometro mula sa lupa or ang altitude nito ay 5 kilometro mula sa lupa at dala nito ang satellite payload at nakapag-landing ito na matagumpay gamit ang parachute. Napalipad na ang kauna-unahang Pinoy-made na high-power hybrid rocket sa Tarlac. Bandang alas 12 ng tanghali nang mag-take off ang rocket na pinangalan ng TALA sa Crow Valley Gunnery Range sa Capas. Ayon sa Philippine Space Agency, nakalabas ito ng satellite bago tuluyang mag-safe landing. Gumamit ang rocket ng solid fuel at liquid oxidizer para makalipad. Gawa ito ng mga estudyante at guro mula sa St. Cecilia's College sa Cebu. 2, 1. At ang TALA ay kanilang iniretrieve ang rockets at kinukulikta at ina-analyze ang mga launch data para madetermina ang rocket's flight details. Ayon sa PhilSA or Philippine Space Agency na ang hybrid rockets ng TALA ay ginagamitan ng solid fuel at liquid oxidizer para mas safer ito sa handling, shipping and storage. At ang manufacturing cost nito ay mas mababa lang. Ang TALA rocket ay nagpakita lamang ng kakayahan ng mga kabataang Pilipino na makapag-develop ng hybrid propellant rocket at kung tutulungan ito at suportahan ng todo, ibig sabihin bigyan ito ng malaking pundo na pinansyal para makapag-develop ng mas malaki pa at mas long-range na rocket at darating din ang araw na makakaya na ng mga kabataang ito gumawa ng mga rocket weapon system o tinatawag na Multi-Launch Rocket System o MLRS para lalakas ang depensa sa ating bansa at makatulong din sa ekonomiya. Ang sabi ko ay bibigyan sila ng pundo. Ang pundo na ibig sabihin ko ay bilyon o piso. Kaysa bilyong-bilyong piso ang ibinigay mo para lang sa ayuda. Kaya dapat dito na lang para makatulong pa tayo sa ekonomiya at marami pang matulungang mga Pilipino at makatulong pa sa depensa sa bansa. Hindi aasinso ang Pilipino sa ayuda bagkos maging tamad pa. At hindi lang pala ang mga kabataang estudyante sa Cebu ang nag-develop ng TALA rocket, pati na mga estudyante sa Ateneo de Davao University ay gumagawa din ng history sa pamagitan ng paggawa at pag-launch ng isa sa pinakaunang Filipino-made rockets na ginanap sa Spaceport America Cup 2024. Ito ang pinakamalaking intercollegiate rocket engineering competition sa buong mundo.
At ang kanilang ginawang rocket ay pinapangalang Seaball. Ang Seaball rocket ay may haba na 9.7 feet, halos kasing haba lang ng Tala rocket. At umabot ang lipad nito sa 3 kilometers altitude mula sa lupa. Mas mataas ang lipad ng Tala rockets dahil umabot ito ng 5 kilometers at nagrepresenta ng 152 na bansa sa mundo ang sumasali nito. Wagi ang pinakaunang rocketry team mula sa Davao City sa kanilang paglahok sa Spaceport America Cup 2024. Na nilahukan din ng higit 200 universidad mula sa 20 bansa sa buong mundo. Si Kurt Ocon ng PTV Davao sa detalye. Rise and shine, Kurt! Matapos ang taon na paghanda, nagtagumpay ang Ateneo de Davao University Rocketry Team sa pagpapalipad ng kanilang rocket na pinangalan ng Seaball na naganap sa ikatlong araw ng Spaceport America Cup 2024 noong Hunyo 21 sa New Mexico, United States of America. Itinuturing itong malaking karangalan hindi lamang sa Mindanao kundi sa buong bansa sapagkat ito ang pinakaunang rocket sa Pilipinas na nagbigay ng pagkakataong lumipad sa pinakamalaking intercollegiate rocket engineering competition sa buong mundo. Ayon kay Wilfredo Padorla Jr., advisor ng rocket team sa Ateneo de Davao University, na ipagpatuloy nila ang paggawa at pag-launch ng maraming mga rockets. Ayon kay Franz Guevara, rocket team leader, na ang Seaball rockets ay pagpapatunay lamang sa kakayahan ng mga Pilipino sa paggawa ng rockets. Kung ang pag-usapan natin ay rockets, hindi lang pala ang mga estudyante sa Cebu at Davao Ateneo University ang pinakaunang gumawa ng mga rockets. Ang pinakaunang Philippine-made rockets na matagumpay na nila-launch noong 1966 ay gawa rin ng mga estudyante na nagmula sa Piate University. Noong 1966, ang grupo ng mga estudyante sa Piate University, karamihan sa kanila ay kumuha sa kursong Aeronautics and Mechanical Engineering, ay nagbuo ng isang grupo na ngayon ay kilala bilang Philippines Rocket Research Society. Ang kanilang layunin ay makapagawa ng research at makapag-imbento ng rockets. Subalit maraming naglalait o hindi sumuporta at mga kritiko. Ayon sa ilang mga kritiko na imposible daw ang paggawa ng rockets. Ang iba naman ay nagsasabing sobra daw kaambisyoso ang mga estudyanteng ito, buti pa matutulog na lang daw sila. At gaya ng inasahan, ang government and private sectors ay walang pinansyal na naibigay o suporta, hindi interesadong tumutulong sa kanilang ambisyon sa mga kabataang estudyante sa Piate sa paggawa ng mga rockets. Ganun talaga ang ugali ng ilang Pinoy. Sabihin nila, huwag kayong mag-ambisyon na sobrang mataas. O yung iba naman sasabing hindi yan uubra. Pero kung darating ang panahon na sisikat na at kilalanin na sa buong mundo ang gawang Pinoy, ay sasabihin naman ng mga kritiko na kaibigan ko yan, pinsan kong gumawa niyan. So ang ginawa ng mga kabataan sa Piate, dahil walang tumulong sa kanila ng financial, pati government man o ma-private, kaya sila muna ang nag-ambag-ambag ng pera para makabuo ng rockets. At nabuo ang dalawang rockets, ito ang Aero 1 at ang Aero 1A noong October 1966. At mayroon pa ang 3 rockets na kanilang ginawa at nila-launch, ito ang Kitty Hawk at ang Pegasus at ang Bulalakaw. At lahat ng mga altitude sa mga rockets ito ay umabot ng 35,000 feet. At finally, noong 1972 ay nabigyan sila ng Tinkers Award for Scientific Creativity. At ang dahilan kung bakit natigil o tumigil ang grupo ng mga estudyante sa Piate University sa paggawa ng mga rockets ay dahil nawala rin sila ng gana dahil walang tumutulong sa kanila ng financial, pati gobyerno man o mga private. Kaya yon, wala nang gumagawa sa kanila. Kung aasa lang ang mga estudyante sa sarili nilang bulsa sa pamagitan ng pag-ambag-ambag, ay walang mapatunguhan ang kanilang ambisyon. Gaya halimbawa ng Tala Rockets, kailangan ang mga kabataan ay bigyan ng bilyon o piso para sa karagdagang research and development para makapagawa pa sila ng mas malaki at mas mataas na range o latitudes ng mga rockets. Hanggang sa susunod, maraming salamat.